Samantala, humingi pa tayo ng karagdagang detalye sa aksyon ng gobyerno sa Bagyong Opong. Makakapanayan po natin ngayon si ASEC Bernardo Rafaelito Alejandro IV ng Office of Civil Defense. Magandang hapon po, ASEC Alejandro. Live po tayo ngayon sa Integrated State Media Special Coverage. Yes, good afternoon. Magandang hapon. Sir, base po sa mga report on the ground, saan-saang lugar po yung matinding tinamaan nitong Bagyong Opong? Ngayon binabantayan natin yung Region 8, lalo na itong Eastern Samar, and then Masbate, and itong area na papasok siya ngayon sa Mindoro, Romblon, and Marinduque area. So, ngayon dumadaan siya dyan at yan yung tinitingnan natin. But yung dinaanan niya, yung Region 8 ay may mga konting floodings doon, and itong sa Masbate medyo nagrabihan din kasi dumaan talaga yung mata sa Masbate City, and it was reported kanina na medyo maraming nasira doon, at hirap sila sa mga pag-conduct ng mga clearing operation. May mga lugar din po ba na nagpapatupad pa rin hanggang ngayon ng evacuation? Kamusta po yung kanilang paglilikas? Tuloy-tuloy yung mga evacuation ngayon. So far, yung na-report natin kanina, 120 individuals yung nag-conduct ng family, yung nagkaroon ng preemptive evacuation, and tuloy-tuloy pa rin ito kasi as we speak, nandyan pa rin yung bagyo, so hindi pa rin sila nakakauwi at kailangan pang manatili sa mga evacuation center. Sir, i-reconfirm lang natin, ano po yung mga areas na matinding binaha? May mga landslide, mga areas din po ba na nakaranas ng landslide? May mga report landslide, but kinukuha pa natin yung mga specific areas na ito kasi ang report sa atin ng MGB, halos 245 plus cities or LGUs ay binabantayan natin kasi very prone to landslide and flooding itong mga area. As far as Region 3, dito sa Southern Luzon, kasama na rin itong Region 8, Region 5, at saka parts of NIR. Sir, ano po yung update doon sa datos sa mga nasawi or nasugatan? Ano po yung updated numbers sa ngayon? Meron tayong 14 casualties reported dahil kay Nando. But based sa report kaninang umaga, meron tayong 5 sa Bicol region. That is subject, tatlo, that is still subject for validation. Tapos may 8 na reported missing fishermen sa Region 8. So itong mga data na ito ay binavalidate ngayon at ongoing yung mga operations ngayon doon sa area na yan. ASEC, mamayang gabi, inaasahan pong mararamdaman sa Metro Manila ito pong hagupit ng bagyo. Ano naman po yung paghahanda na ginagawa natin dito sa Metro Manila? Unang-una, nagkaroon na tayo ng coordination with the MMDA na i-heighten ng alert dito at i-preposition yung mga response assets natin. Second, yung mga LGUs ay yung mga prone sa landslide and flooding ay naabisuhan na para kailangan na i-ready na sila for immediate evacuation kung kailangan. And third ay tuloy-tuloy ang paglilinis ng utos natin na magkaroon ng clearing or paglilinis yung mga LGUs ng mga canals at saka mga waterways, para maiwasan yung pagbaha or immediately mag-resume kaagad yung tubig. So yan po ang mga paghahanda, and mga LGUs naman dito sa Metro Manila ay naka-full red alert po. At ngayon namang araw na ito ay nag-suspend na tayo ng work and classes dito sa NCR. ASEC, kunin na lang namin ang inyong mensahe. Sana yung ating mga kababayan ay tuloy-tuloy pa rin mag-cooperate at makinig sa mga abiso at sumunod sa mga instructions ng ating mga local officials, kasi kaligtasan po dito ng ating ng ating mga kababayan ang pinag-uusapan dito, and safety ng ating mga responders. So kung maaari lang po ay makinig, sumunod at mag-cooperate po sa ating mga authorities. Maraming salamat po muli sa inyong panahon, ASEC Bernardo Rafaelito Alejandro, the 4th ng Office of Civil Defense.